Hello guys, what's up? So, ayun, nasa exciting part na tayo ng Tara story. So, ang mga susunod kong sasabihin sa inyo ay ikukwento sa inyo yung na plot story ay pawang nakalap ko lamang na mga chismis sa mga supporter ng Team Tara. Yung mga loyal member talaga, nakalap ko lang to ha. Huwag kayong magagalit sa akin. So, ito ay mga na-chismis ko lang o na-marites ko lang. So, nandito na tayo sa exciting part, ang The Betrayal. Pagbalik nga ng Tara sa Amerika, ay nadatnan nila si Army sa Amerika. So laging nagulat si Sarah kung bakit nasa Amerika si Army nang buong akala nga niya ay nasa Pilipinas na ito umuwi na. Tanch, akala ko ba nasa Pilipinas na si Army at umuwi na siya? Bakit nandito na naman siya? At kailan pa siya nakabalik dito? Sana sinabi mo na nandito siya para hindi na tayo bumalik dito. Hindi ko alam. Yun din ang akala ko pero hayaan na natin siya. Baka nga kailangan bumalik siya dito para nga magtrabaho siya para din sa mga anak niya. Hello sa inyo, kumusta? Welcome back. Tanch, welcome back dito sa Amerika. Sarah. Usisa pa at tinayaan na lamang niya kasi nga nandun nga sila ulit para nga sa panganganak niya at nakikitira sila ulit sa bahay ni Achesan, ang pinsan ni Army. So alam na ni Sarah na parang mahirap na ayusin kasi nga yung problema nga nila ay nasa Amerika na ulit, which is nga si Army. So habang tumatagal nga, habang naghihintay sa delivery date, due date ni Sarah nga sa baby niya, ay nagugulat na lamang siya kung bakit mas umusbong pa ang closeness ni Army at saka ni Tanch, kung saan imbis ang buong akala nga niya ay magsasama sila ni Tanch sa isang kwarto kung saan yung tinuluyan nila dati, kung saan ipinanganak nga si Tali, ay siya na lang palang mag-isa ang tutuloy doon sa kwarto yun at si Tanch ay makikituloy na kay Army. So since nga is nasa temporary separation siya, hinayaan muna niya si Tanch kahit na nasasaktan na siya nung mga panahon na yun dahil nga ayaw nga niyang malagay sa panganib ang baby niya. Ang tanging nagagawa lamang ni Sarah ay umiyak gabi-gabi sa stress na nga at sa buong pag-aakala nga niya na aayusin pa ni Tanch. Kaya nga inaya siya mag-Amerika ulit at doon mga nakas na baka pwede pang ayusin kapag isinilang na niya ang baby niya. Pero laking pagkakamali niya nga niya nung nasa temporary stage siya, habang binibigyan pa niya ng space si Tanch ay siya naman pagkakaroon ng space ni Army sa buhay ni Tanch. Tanch, ano ba? Ano ba talagang gusto mo mangyari sa ating dalawa? Gusto mo pa bang ayusin to o gusto mo na talaga maghiwalay tayo ng tuluyan dahil kay Army na yan? Kasi pakiramdam ko kasi parang nauhulog ka na sa kanya at siya naman tinatangay ka na palayo sa akin eh. Yung totoo, sabihin mo nga sa akin, gusto mo pa bang ayusin tayo o ayaw mo na? I'm sorry, Sarah. Hindi ko alam. Sorry saan? Dahil niloko mo na naman ako? Dahil all this time, tama na naman ang hinala ko sa'yo? At ngayon naman si Army na, tama ang hinala ko sa inyong dalawa na may relasyon nga kayo. Tanch, hindi ko na alam kung paano kita ipagtatanggol. Sa kabila ng lahat na pala na ginawa ko sa'yo at sa mga sinakripisyo ko, eto na naman, lulukohin mo na naman ako. Nagsusorry ka na naman. Hinayaan na nga kita, diba? Kasi nga buntis ako, hindi mo nakita buntis ako. Na baka malagay sa panganib itong pinagbubuntis ko. Pero anong ginagawa mo? Gumagawa ka na naman ng kasalanan behind my back. Tapos ngayon nagsusorry ka. Ano gusto mo? Patawarin na naman kita? Tanch, ano ba talaga? Ano, ayaw mo na ba o gusto mo pa ba? I'm sorry, Sarah. Pero wala na akong nararamdaman na security sa'yo. Pakiramdam ko kasi hindi na ako safe, pati hindi na ako stable pag nandyan ako sa'yo. Pasensya na talaga. Pero kay Army ko naramdaman ang pagpapalaga, ang tunay na pagmamahal, at higit sa lahat, sinusuportahan niya ako sa lahat ng gusto ko. Sana lang maintindihan mo ako sa gagawin kong desisyon na yun. Tayo, wala na tayong chance kasi nga, pakiramdam ko you are not enough. I am not enough. Sana lang maintindihan mo na it's not you, it's me. What do you mean I am not enough, Tanch? Tanch naman, kung sa lalaki mo lang ako ipagpapalit, maintindihan ko pa kasi may mga pangangailangan ka na natikmon mo na dati sa lalaki na hindi ko kayang maibigay. Pero kung ipagpapalit mo lamang ako sa isang babae lang din, Tanch, itatapon mo na lang ng ganun-ganun na lang ang 8 taong pinagsamahan natin, ang mga sakripisyo natin sa isa't isa, nang dahil lang kay Army, nang dahil lang wala ka ng security sa akin. Yung totoo, Tanch. Minahal mo ba talaga ako? O kaya ka lang dumidikit sa akin dahil ginamit mo lang ako? Kasi minsan napapatanong na rin ako, ang dali-dali sa yung lukuhin ako. Kaya napapatanong na ako kung mahal mo ba talaga ako, minahal mo ba talaga ako, o option mo lang ako. Tanch, Sarah, tama na yan. Pwede ba Sarah, hayaan mo na muna si Tanch. Huwag ka Hayaan mo makialam siyang dito, mag-isip. Army ha. Wala kang pakialam dito sa amin dalawa dahil away namin mag-asawa to.
Ikaw ang tama na. Tumigil ka na sa kakadikit dito sa asawa kong si Tanch. Dahil ang mag-asawa kami, ikaw, sinigpusa ka na. Kung alam ko lang na ganito pala ang gagawin mo, di sana hindi namin tinanggap ang sponsor na pinagmamalaki mo sa amin. Stop it, Sarah. Please, let me go. Hayaan mo na ako kay Army, pwede ba? So yung minto si pinipili mo siya kaysa sa akin. Pinipili mo si Army ha, ganong bata. Pinipili mo yung kabit mong yan. Oo, pinipili ko si Arme kaysa sa'yo. Sasama na ako kay Arme. So paano mga bata? Paano si Tali? At paano si David? Paano ko ipapaliwanag sa kanya to? Tanch, hindi mo rin naisip na buntis din ako. Na-risk din itong ginagawa mo sa pagbubuntis ko. Pero napaka-selfish mo naman, Tanch. Inuna mo na naman ang sarili mo. Tanch naman, hindi ka nag-iisip eh. Iwanan mo na lang ako sa ere? Nung ikaw yung nagbuntis, nandyan ako ng mga panahong kailangan mo ako. Tapos ngayon, ikaw, iiwanan mo ako sa ere. Ha? Tanch? Ano to? Ganun-ganun na lang yun? Tanch, ngayon kita kailangan. Tapos ngayon, diyan ka naman sumasama sa kabit mo. Tanch, patunayan mo naman yung minsan ah. Please, kailangan din kita. Don't worry, hindi kita iiwan hanggang sa makapanganak ka, hanggang sa isilang mo ang baby mo. At kay David naman at kay Tali, ako nang bahala sa kanila. After all, they are all my children. Di ba? Ako nang bahala na rin sa future nila. Ang isipin mo na ay ang sarili mo at ang baby mo. Huwag kang mag-alala, kung iniisip mo na iwanan kita sa ere, hindi ko gagawin yun, hindi naman ako ganun kasama. Mananatili pa rin ako sa'yo hanggang sa makapanganak pa at makabalik ka sa Pilipinas. Pinlano niyo to ni Army ano? You plan all of this, pati pagbalik natin dito sa Amerika, nakaplano na lahat. Ang rude mo, Tanch, ang sama mo. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin ang mga ganyan. Tanch, itong tatandaan mo, itong ginawa mo sa akin, hindi ko makakalimutan to. Sige, papayagan kitang manatili sa tabi ko at sa baby ko hanggang sa makapanganak ako. Then after this, quits na tayo. Pagod na rin naman ako sa iyo eh. Pagod na ako sa mga kadrabahan mo sa buhay. Pagod na rin ako sa mga panloloko mo sa akin, Tanch. Kaya naman, sige, for once, hayaan mo na kita. Total, nandito ako sa lugar na ikaw naman ang may pakana. Ikaw ang may plano. Kaya dapat ang talaga na nandyan ka hanggang sa makapanganak ako bilang respeto man lang sa akin at sa baby ko. Hindi ko akalain na yung mga plano mo pala. Nakaplano na pala para lang sa inyong mag-iina. Tapos kaming mag-ina, may iwan na sa ere at hindi nakasali sa plano mo. Tanch, after all what I've done to you, I almost lost everything sa iyo. Pati pamilya ko, mga kaibigan ko, tinalikuran ko. And then, itong gagawin mo sa akin, I gave you everything. Lahat ng mga kapabibihan mo, ibinigay ko sa iyo. Tapos, itong gagawin mo sa akin, ito'y pagpapalit mo lang ako. Lahat ng sakripisyo ko, mapupunta lang sa wala. And I didn't ask you to give me everything. At gawin mo ang lahat ng yun, hindi ko hinili lahat ng yun, Sarah. Ikaw mismo ang nagkusang gumawa ng para sa akin. And I'm sorry if you think I betrayed you. Pero sa pagkakataong ito, gusto ko rin maging masaya, Sarah. Pinagsasabi mo na hindi ka naging masaya sa akin? Ha, Tanch? Sige, sumama ka na sa kanya. I don't care anyway kung kanino kasasama. Sige, dapat wala nakinig na talaga ako sa kanila. Na from the start, ang mga babaeng katulad mo, ng mga kabit na katulad mo, wala nang pag-asa magbago. Sige, sumama ka na sa kanila. Hindi ko kailangan ng taong katulad mo sa buhay ko. Yung toxic lang ang dala. Go, leave. Sumama kayo, magsama kayong dalawa ni Army. Pareho naman kayo eh. Kabit siya. Kabit ka rin. Nawili ka na ata talaga sa pagiging kabit. Kaya ayan, magkabitan na lang kayo. Let's go, Tanch. Hayaan na natin si Sarah sa isipin niya kung anong gusto niyang isipin. Ang importante is nakalaya ka na sa kanya. Tara na, let's go. Ay nga mga akla, dahil nga sa sobrang stress, depression at pasakit na binigay ni Tanch at Army kay Sarah nung bumalik sila sa Amerika, kinagabihan nga, habang nakikita nga niya yung dalawa nga, yun naglalandian na, yun grabe na yung pagka-heartbroken ni Sarah noon. So yun na nga, dinugo nga siya nung gabing yun. At isinugod nga siya nila Atchison. Remember sina Atchison pang nagdala sa kanya sa delivery
sa lying in. So, yung kinagabihan na yun nga is nagkaroon ng forced delivery si Sarah o forced na panganganak nga dahil nga sa pasakit at heartbroken nga siya at stress, depression na binigay nga sa kanya ni Tanch habang nasa Amerika. So, ang buong akala nga niya is maayos pa. Hindi niya alam na yung pala pagbabalik nilang yun doon ang mas ikakadurog pa talaga ng pagkatao ni Sarah. Kasi nga ito nga si Tanch is tinalikuran na siya, iniwan na nga siya sa Eric. Sumama na nga ng tuluyan kay Army. Yung mga panahon na yun, sobrang stress nga, is napaanak ng maaga si Sarah. So tinatanong na lahat kung dumating ba si Tanch yung, o nandoon si Tanch yung panahon. Kung nakikita nyo nga sa vlog ni Sarah is mag-isa na lang siya doon sa delivery room habang nagle-labor nga siya. Unlike nung nag-labor nga si Tanch na ingrata, walang utang na loob, nandoon si Sarah kahit buntis pa siya, inaalalayan pa siya. Pero nung si Sarah na yung nanganak, nung torn na ni Sarah, si Tanch nandoon sa kandungan ni Army, nagpapakasasa. So dumating nga si Tanchelle noon, pero nanganak na si Sarah nung mga panahon na yun. Tapos na yung paglilibor ni Sarah, tapos na yung kailangan niya ng makakapitan kasi nga nanganak na siya. Kung narinig man ninyo yung boses nga ni Tanch noon, is dumating pa siya noon, may dala pang emotional torture kasi nga magkasama pa sila ni Army nang dumating sila sa hospital at magka-holding hands pa sila sa harap ni Sarah. So remember the pain, the agonies na nararamdaman ni Sarah Garcia nung mga panahon na yun. Yung ex-wife mo, yung wife mo turn out to be your ex-wife is puno ka nga ng pasakit kasi sariwa pa, dumating pa sila kasama ang kabit niya magka-holding hands. Ganun ang dala at pasakit. Ganun ang torture na ginawa nga ni Tanchelle nga kay Sarah Garcia. Kung matatandaan nga natin nung nirelease ni Sarah yung vlog niya sa panganganak nga niya kay Baby Amara is sinabi nga niya is may matatawag, Tagalogin na lang nga natin, may matatawag na siyang sa kanya na buong buo. Kasi nga yung dalawang bata nga ay anak nga ni Tanchelle. Pinamukha nga ni Tanchelle kay Sarah na siya lang ang may karapatan sa dalawang bata na si Sarah out of picture na kasi sila na lang ni Army ang gagawa ng family. So, kumbaga ginamit lang niya si Sarah nung mga panahon na yun, nagbubuntis siya, nagpapaalaga siya. Pero ang totoo niyan, may Army na siya nung mga panahon na yun. So, sabi niya, pinamukhaan niya mismo kay Sarah nung pinili niya si Army ng harap-harapan, ay sinabi na rin niya mismo sa harapan ni Sarah na wala siyang rights doon sa mga bata. So, ayun na nga, nung nanganak na nga si Sarah at narinig niya ang boses ni Baby Amara na umiyak, yun na yung sinabi niya may matatawag na siyang kanya ng buong buo at wala siyang kahati. So, noong mga panahon na yun, nagkaroon nga ng milagro sa buhay ni Sarah Garcia. Nawala man yung isang tao noon, nagbigay sa kanya ng pasakit at tumorture sa kanya ng emotional pain talaga at pasakit sa loob ng 8 taong relasyon nila. Napalitan naman ito ng munting anghel na nagbigay sa kanya ng himala at labis-labis na tuwa at pagmamahal sa puso niya. That's the end of my part 7 mga akla. So mga kapederasyon, so ang masasabi ko lang ay kapag nagmahal ka, magtira ka sa sarili mo. Huwag mong ibigay ng bonggang-bongga, huwag mong ibigay ang buong pagmamahal o buong puso mo o buong tiwala mo dun sa taong minamahal mo. Always magtira para sa sarili mo. Kasi nga, kahit gaano mo pa kamahal yung tao, kahit gaano pa kalagay yung sinakripisyo mo, kapag yung taong yun is walang pagpapahalaga sa'yo at nakakita nga ng pagpapahalaga sa ibang tao, tatalikuran at tatalikuran kanya at ipapamukha mo sa'yo kung ano yung mga hindi niya nakita sa'yo. Kumbaga yung mga pagkakamali mo lang, yung makikita niya at yung tao nagpapahalaga sa kanya ang ituturing na niyang mahalaga ngayon. Tapos ikaw na nagsakripisyo, iiwan ka na lang na parang walang nangyari, na parang wala ka na lang sa kanya. So always magtira sa sarili. Huwag mag-invest ng sobra-sobra sa isang tao. Kahit gaano mo pa ito kamahal, magtira ka sa sarili. Love yourself first before you love someone else. At one more thing mga akla, wag mong ibibigay ang tiwala mo sa isang kaibigan kasi nga sa huli, ang tutoda sa'yo ay ang kaibigan mo, ang tatrider o ahas sa'yo ay ang kaibigan mo. So wag magtitiwala kasi minsan yung tinatawag mo pang friend, best friend, fan, loyal fan o kahit ano pa yan na pinapasok mo sa buhay nyo ay siya pang bubuwag sa inyo o siya pang magiging tinatawag na homewrecker o siya pang aahas sa'yo. So wag magtitiwala dahil sa panahon ngayon
sarili mo na lang talaga pagkakatiwalaan mo dahil nga kung sino pa yung tinuring mong kaibigan, siya pa yung bantay sa lakay at aahas o sasaksak sa iyo patalikod. So again, love yourself love yourself first before you love someone else. At kung magmamahal ka man, always magtira sa sarili para kung sakali mang maiwan ka is makakabangon ka pa. Kasi meron ka pang pagmamahal sa sarili mo, nakakapitan mo na maaari mo pang yung paglaguin yung pagmamahal na yun para i-invest na naman sa ibang tao na sasaktan ka na naman, char. So ayun na nga, pag nagmahal ka, wag mong ibigay lahat, okay? See you all on part 7, part 8.